Hello everyone, kain po tayo. Yan po, sardinas ang ulam ko. I just wanna show you what my day looks like working as a med-surg nurse since ito na nga yung last shift ko. So ayan, Sabado ngayon at excited na ako na mag-start sa OR sa Monday. Nagpakabusog-busog ako, baka sakaling makatulog pa ako kasi meron pang 3 hours bago ako umalis dito ng bahay. So ayan, kumain ako ng kumain. Tapos nagtitake din ako ng mga supplements. Meron akong magnesium, B-complex at vitamin D. Yan, pampalakas, pampasigla para malusog ang pangangatawan. Tapos nagpahinga lang ako kasi busog ako. At after ko magpahinga ay sinubukan ko ulit matulog. Ayan, nagpaikot-ikot ako sa kama. Hindi ko alam kung excited ba ako o talagang na-mess up lang yung body clock ko kaya hindi ko makuha-kuha yung tulog ko. Sobrang hirap na hirap talaga akong makuha yung tulog ko recently. Meron kasing mga pagkakataon ng haba-haba ng days off ko. Tapos magkakadikit yung shift ko. So yung mahabang day off, yun yung nag-mess up ng body clock ko. At hindi na nga ako nakatulog ng tama. Meron ding konti pero hindi sapat. At oras na para bumangon, para maligo at mag-ready na. So ayan, medyo lulugo-lugo ako. Kaya nagpe-pray na lang ako na sana magaan yung shift ko ngayong gabi. Total last na naman. Yun na lang yung pakonsuelo ko. Alam kong huling araw ko na sa med-surg. Kasi talaga, to be honest, alam ng mga nurses yan na mabigat talaga sa med-surg. Pero syempre, mas magaan ang med-surg dito sa Amerika kaysa sa Pilipinas dahil sa technology. So ayan, doble-doble yung suot kasi maginaw. Winter season ngayon. So meron akong under scrubs at meron din akong leg warmer. So usually, pag naliligo ako, katawan ko lang. Yung buhok ko, hindi ko talaga siya binabasa everyday. So usually, kung hindi 2-3 times a week lang ako maglinis or magbasa ng buhok. Kasi hindi naman kailangan, halos hindi ako pinapawisan dito. So ayan. So excited na talaga ako para sa OR. Lagi kong ini-imagine kung ano yung itsura ng OR training. Kung magiging exciting ba, kung nakakatakot ba. Kasi syempre, for the longest time, yung OR na talaga yung pangarap kong puntahan na area. Pero hindi ako nagkaroon ng opportunity sa Philippines. Buti na lang may OR Bridge program na offer ang Luminous Health. And isa ako sa mga blessed na nabigyan ng opportunity na to. So, ayan. At last, isang shift na lang at Monday mag-start na yung training ko. Sana talaga mabait yung mga makakasama ko sa training. Sana mabait yung magiging preceptor ko. Well, hindi naman ako naghahangad ng perfection. Pero alam nyo naman na lahat ng tao na empleyado ay gusto nang magkaroon ng peaceful at healthy work environment. So, ito na nga, maglalagay na ako ng pabango para naman fresh na fresh at hindi naman ako mangamoy. Pero hindi naman talaga ako nangangamoy. Mabango naman talaga ako kahit papano. Gusto ko lang na, syempre, may amoy din akong mabango. Yung may scent ako. Yung bang tipong pagdadaan ako sa harap ng isang tao, maiiwan yung smell ko na mabango. Yung ganun. Mag-iiwan ng magandang impression. Tapos, syempre, naglalagay pa rin ako ng sunblock kahit gabi. Kasi syempre yung pag-uwi ko sa umaga, kailangan ko pa rin ng protection. At the same time, may mga bright lights kasi doon na pwede akong ma-expose. So at least naka-sunblock ako. And then, ayan, nagko-kolorete lang ako. Syempre para fresh pa rin yung looks natin kahit na mahahagard din naman. So, ganito yung buhay ko dito sa Amerika. Very simple. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa ako ganun ka-adjusted. Hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako na nasa Pilipinas ako at papunta pa lang dito. Every time na meron akong deep sleep,
nananaginip talaga ako na nandoon ako sa Pilipinas at nag-e-empake papunta rito. Hindi ko nga alam kung bakit mga ganun yung mga panaginip ko. Hindi ko alam bakit. Siguro kailangan kong umuwi. Anytime soon. Or not anytime soon, but kailangan kong umuwi one of these days para mawala na yung mga ganun kong panaginip. So, ayan. I'm getting ready na. So, ilalagay ko lang yung aking nurse's cap. So, kaya naman ako naglalagay ng nurse's cap kasi ayokong ma-expose yung buhok ko kasi alam natin na itong buhok ay ito yung pinakamadaling kapitan ng mga mikrobyo sa ospital or sa labas. So, para sure ako na hindi kapitan yung buhok ko at kasi 2 to 3 times a week lang ako naliligo, tinatakpan ko siya. At para hindi siya sagabal sa trabaho. So yan, usong-uso yan dito. Maraming nurses na gumagamit ng nurses cap. So ayan, naglalakad na ako papunta sa sasakyan. Yan, medyo mahaba-haba yung lakarin dito. Nasa 100 feet din hanggang sa parking. Ang struggle lang is pagpa-uwi. Kasi ang lamig-lamig talaga sa umaga. Tapos pagod na yung paa mo. Tapos wala kang tulog. Doon talaga ako nahihirapan. Pero kasi hindi naman araw-araw ang pasok ko or hindi naman gabi-gabi kaya okay lang. Ayan, papunta na ako. Nagpahatid lang ako kay Edgar. Malapit lang yung workplace ko. Nasa 7-minute drive lang. At nagpapahatid ako para naman magamit din nila yung sasakyan pag kailangan nila kasi iisa pa lang yung sasakyan namin dito sa Amerika. Hindi naman practical na bumili ng tig-isa kaming sasakyan, lalo na wala pang masyadong malaking income. So, ayan, nandito na ako kaagad. Ang bilis, di ba? So, dito ako sa likod pumapasok lagi. Mas malapit yung access nito papunta dun sa mismong floor ko. So, very secure yung place na to. Kailangan mag-badge or mag-swipe ng badge para makapasok. So, ito yung pinaka-fire exit nila. Dito ako laging pumapasok. Ayan. Medyo mataas-taas din ang aakyatin pero carry boom lang. Para tayo ay mag-burn ng fats and calories. So, ayan. Ayan yung aming floor. So, nagmadali ako papunta sa nurse's station para kunin yung assignment only to find out na dito ako mapupunta sa psychiatric ward. Kinabahan ako kasi first time ko. Pero masaya ako kasi napakadali ng shift dito. Napakadali, kukunti yung medications, walang ibang masyadong issues. Yung mga pasyente na yung lumalapit para kunin yung mga gamot nila. Dito sa nurse's station kasi may scanner na dito. So, ayan. Petiks-petiks lang ako. So, ayan nga yung scanner ng gamot. So, pag pumila yung pasyente dito, ibibigay mo lang. Tapos na. Ayan. Kuya-koy na lang magdamag. At, inaantay ko na lang yung mga morning nurses para, ayan, magbigay ng report. Bye!